Sabi dito, yung pinaka-context kasi nito is nasa John 6. 6 teaches that God can do impossible with our small offerings. Yung regarding do sa babae na nag-offer ng dalawang kusing, kahit maliit naman yun, kung magkano man ibibigay natin. Gagawing impossible, gagawing possible ni God. Ayan, sabi nga doon, God teaches that God can do the impossible with our small offering. Kung ano man yung, kung magkano may ibibigay natin, okay lang yung kay Lord. Kasi nga, yun lang yung may ibibigay natin eh. Pero we desire na makapagbigay ng tama. Yan. Tapos we should not seek Jesus for physical needs, but for spiritual sustenance. Tapos next, the only thought, believing in Jesus, can one find eternal life and spiritual nourishment, that Jesus' words, not political action, bring eternal life, and that faith is Jesus. The bread of life is essential to live eternity. So, himay-himayin natin yung content ng John 6. Number 1, God can do the impossible with your small offerings. Yun nga, sabi ko kanina, na yung merong isang balo na nag-offer ng kusing. Tapos merong isa naman na mayaman na nag-offer ng mas malaki do sa ano. Pero mas sinabi ni Jesus na mas i-honor ko yung babaeng nag-offer ng dalawang kusing. Kasi nga, wholeheartedly binigay niya yung kung anong meron siya. Kaysa do sa isa na nagbigay nga, pero ano lang, kumbaga extra. So dapat tayo rin, kahit konti lang yan, or sabihin natin parang nakakayang magbigay kasi ito lang yung kaya ko. Hindi. We offer that to God wholeheartedly. Sabi dito sa verse 5, when Jesus looked up and saw a great crowd coming toward him, he said, Philip, where shall we buy bread for these people to eat? So parang minsan china-challenge tayo ni God. Hindi man ganyan yung scenario. Halimbawa, meron kang, ang sweldo mo ay 10,000. China-challenge ka ni God. Magbibigay ka ba ng tithes mo? At magbibigay ka ba ng offering? Sabi nga dun ni Pastor Bob ng last Sunday, obey first before you complain. So mag-obey muna tayo. Kasi once na nag-obey tayo, nag-trust tayo kay God, si God na yung bahala.